Magandang buhay mga katiyads, welcome back sa ating channel. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa iba't ibang klaseng tunnel na pinagbaunan ng Hapon noong World War II. Okay, merong iba't ibang klaseng tunnel na hindi natin alam. Merong simple at merong komplikadong tunnel na ginagawa ng Hapon. At meron ding war tunnel, war bunker, ibig sabihin yung mga ginamit sa giyera na mga tunnel ay ginagamit na rin nila na depository for treasures. Katulad dito sa litratong ito at itong video, ito ay war tunnel ito. Pero pwede silang gagawa dyan sa gilid ng secret chamber sa wall at pwede rin sa flooring ay gagawa sila katulad nung nangyari sa Fort McKinley, sa Fort Bonifacio. Ang treasure ay nasa flooring lamang, nasa daanan ng tunnel. At sinimento, hindi mo talaga mahalata na merong nilagay. Ito naman ay isang example ito ng tunnel na gawa ng Hapon. Ayan. Tamang-tama lang na makatayo yung height na 5'2". At kapag matangkad ka ay yuyuko ka diyan. Ganyan ang itsura ng tunnel ng Hapon. Ganito. Okay, makikita nyo yung bakas ng mga piko. Pinipiko lang yung matitigas na bato na lupa. Alam nila ang lalim ng lupa na matigas na pwede nang gawing tunnel. Kasi kung doon ka sa malambot gagawa ng ganyan, guguho. Ngayon hinahanap nila yung medyo matigas na level. Karamihan yan ay nasa 14 meters down. So sa 14 meters down ay matitigas na ang lupa doon. Compact na at meron ng mga bato na magsisilbing pampatibay sa tunnel. Meron ng bedrock ang ganyan na lalim. Kaya ganito ang paggawa ng Hapon ng tunnel. So ito, lalabas tayo. Nung pag-umpisa ko ng aking channel 2019 ay natatanggap ako ng padala sa akin na ganitong diagram. Ganito daw nila nahukay yung mga signs. Pwede rin ganun na sunod-sunod na vertical. Pwedeng ganito na sign. Merong katulad nito, ito'y shaft, ito'y vertical tunnel at maraming depository sa gilid niya. At ito daw ang nakuha nila. Merong ahas na nakanganga. So delikado na yan. Kapag nakanganga ang ahas, merong poison or poisonous chemicals or merong booby trap. So, snake na nakanganga ay minsan mapagkamalan niya na pagong. Kaya kilatisin mabuti kung pagong o snake. Kapag pagong na nakanganga, ibig sabihin ay nakaharap na siya sa item. Kapag pagong, malapit ka na sa item. Ito naman ay complex code ito. Nagsabi na mayroong 50 gold bars at merong lalim 10. Indicator yan ng lalim. So ang lalim can be 10 feet or 10 meters. Ngayon itong pinadala sa atin dito, sabi ng isa sa mga close subscriber ko na kilala niya daw ang gumagawa ng mga ito. Maganda na sana ang mga sign na ito. Kaya lang ay ano daw to, ginagamit sa pang scam. Kinukopya nila yung totoong mga marker ng tunnel. Sinadya talaga nila yan na ginawa. Katulad nito, ito'y piki ito.
Kasi nandyan si Buddha. Ang Buddha ay hindi naman kalbo. Kaya yan ang pagkakamali ng mga gumagawa. So meron siyang big treasure, ang kahulugan niyang nakaharap na yan. Big treasure or takara. Tapos nilagay sa Buddha. Ang modus daw ng grupo na ito ay para makapaghukay sila ng matagal. Kaya ang kanilang tunnel ay malalim. Meron silang ginagawang mapa na susundan daw. And then sa paghukay nila ay sa bawat pagtigil nila sa hapon ay nag-iwan ng isang ganyan. Kaya kinabukasan mahukayan ng tagahukay na walang alam na ganyan na may ibinaon at ipapakita yan sa financier at makita ng financier na aba magandang ano to pero yun pala ay nilagay lang yun ng isa sa scammer doon sa kasama sa operation para tatagal pa ang trabaho. Tatagal ang trabaho nila ng 1 taon, yung iba umabot na ng 2 taon. Kaya ubos na ang pera ng financier sa pagsweldo sa mga tao. Ako nga nung una akala ko mga totoo ito. Yun pala ay gawa-gawa lang. Kaya ingat kayo sa mga ganyang klaseng mga makuha niyong treasure hunter sa mga financier na niluloko ang financier para meron silang araw-araw na income. Ang totoong maghukay ay pagkain lang ang hinihingi. Wala nang bayad kasi basta't makakain ka lang. Kasi kawawa yung financier kapag walang makuha. Kawawa talaga. Kaya wag nating lukuhin ang financier sa ating mga treasure hunter na naghukay. Ito ang paa. Malapit ka na kapag nasa paa ka na, sa baba ng paa. Karamihan yan, kapag kanan na paa ang nauna, ang kasunod niyan ay kaliwa. And then after sa kaliwa, ay pwedeng diyan na. Kaya nga paa siya dahil siya yung pinakabutom. Sa human figure, sa tao, ang paa ay nasa lupa. Kaya kung saan nakaapak ang paa, ay malapit doon ang item. Yan ang kahulugan ng paa na yan sa ilalim ng tunnel. Ngayon, yan daw ay gawa-gawa lang yan. Ito kasi ay medyo malambot ito ng mga klaseng bato at madaling i-carve. Diyan sila na-booking kasi binarnish nila eh. Pinakintab nila, ilinagyan ng varnish kaya nahalata tuloy na scam. Yan, may ahas pa oh. Snake, symbol for ano na naman, danger. Kaya sa totoong sign, ingat kayo kapag may snake. Minsan kung nakapulupot ito na parang katul ang snake, ibig sabihin under the snake. Treasure under the snake. Minsan pointer din ang ulo nito. Pero kapag nakanganga, delikadong sign yan. So ngayon, alam na ng mga financier kung mayroong mga nanonood ngayon na mayroong mga gumagawa-gawa lang ng sign. Karamihan ng mga sign na yan ay mailagay lang sa bulsa. Pwedeng ilagay sa bulsa para pagbaba doon ng naglagay, hindi siya mahalata na may dalang bato. So kada katapusan niya ng trabaho, sabihin natin alas 5 tumigil na lahat, isa doon ay magpaiwan. And then dali-dali niyang ibaon ng 2 dangkal ang ginawa niyang sign na bato. And then kinabukasan ay mahukayan ng walang kaalam-alam na kasama. At ipapakita yan sa financier. Kaya yan, nai-scam ang financier. Kawawa. So itong dinibuho ko dito, itong drawing ko, ito'y complex vertical tunnel design yan. Na kung magkamali ka sa pagbungkal sa gilid ng vertical shaft,
ay pwedeng matamaan mo ang decoy, or kung hindi man decoy ay booby traps. Pero sa vertical tunnel na yan ay nasa gilid ang mga bolt or treasure bolt. Yan. Halimbawa, marami silang nilagay. Yung mga maliliit ay nasa gilid. And then in the bottom, gaya nito, nasa right bottom, yun ang malaking deposit. Naka-drift siya, drifting right. Drifting sa kanan. Wise ang hapon kasi kung direktang ibaw nila yan sa vertical, matatamaan natin yan. Kaya ginagawa nila vertical muna, and then nag-drift sila sa mga gilid. Sa gilid ng vertical shaft. Kaya yan, no, yung drawing ko, yan ang other way to target the big deposit. Huwag dumaan sa vertical shaft kasi ang vertical shaft ay merong mga sorpresa. Merong matatamaan na mga booby traps, water traps sa ginawa nilang vertical shaft. Parang pain lang yan, parang diyan tayo padadaanin para madisgrasya tayo. Kaya sa mga bato na tinatakip diyan sa ibabaw niyan, merong sign ang bato na nagturo ng other way around, ibang daanan. So yan, katulad niyan. Lalo na kapag may scanner tayo, matuntun talaga natin yan. Pero maniwala na lang kayo sa okay na yung mga dowsing tsaka pendulum. Makahits din yan. Mga katiyats. At analysis sa mga bato, sa sign. So ito sa ganyang vertical tunnel na nag-drifting ay maganda sana doon talaga tayo dadaan sa shaft. Yan yung may mga numero 1, 2, 3, 4, 5, yan ay may mga laman na maliliit. Pero minsan mayroong traps. Ayan, akala natin chamber. Pagbukas natin ay uusok. Sisingaw yung mabaho. Ayan. So para safety, dito tayo dadaan sa bandang kanan. Isuzu Type 94. Ito yung truck na kinakargahan ng mga ginto noon, ng mga gold bars. At ang kayang ikarga niyan ng ganyang truck ay nasa 1 tonelada mahigit lang. Kasi hindi ganong malalaki ang truck na ito. Ito'y mediate. Parang nasa kalagitnaan sa laki ng mga truck ngayon. So kapag nakita nyo ito na nakabaon sa bundok o sa lupa, siguradong may ibinaon. At siguradong mayroong naiwan sa truck. Yan ang klaseng mga truck ang hinahanap ng mga treasure hunters. Grabe talaga, no? Ito naman ang isang diagram ng treasure tunnel na ang entrance ay malapit sa kalsada. At sa tuktok nito, sa tuktok ng bundok, ay mayroon na namang entrance doon. Parehong nakasealed. Ayan, nakasealed sila. And then sinara. Nilagyan ng takip na malapad na bato, malaki. And then bago sinara ay nilagyan nila ng gas or poison gas para pagbukas natin sa bato ay sisingaw yung gas at madisgrasya ang mga pumasok. Ito yung pinaka-simple na vertical tunnel. Yun. Ito naman mga mound type. Ito yung ginamit nila sa gira na parang trench. Trench ang tawag diyan. Yung minsan tinatawag foxhole. Ginamit yan sa gira pero minsan ayan din ang nilagyan nila ng mga small deposit. At sinara nila ang mga entrance at exit. Pati ventilation, sinara nila. Kaya akala natin maliit na bundok,
or burol, pero yun pala ay treasure mound or treasure mountain. Ito yung war bunker. War bunker ito. Dito yung mga sniper nila nakalagay. Mound din siya, gawa sa lupa. Kaya sa paglipas ng panahon, tinubuan na yan ng damo, ng kahoy, at tumigas na siya. Pero mound pa rin siya, mahalata natin. Kaya yung mga mound na maliliit na parang bundok, miniature hill yan, pwedeng yan, depository for gold. Katulad niyan, no, yung mga truso na structure, tinabunan ng lupa at merong chamber sa ilalim. Okay, yan talaga ang mahirap na pag-analyze natin kung anong meron sa lugar at paano natin ma-identify na ang mga lugar ay may tunnel or mound or artificial hill ang tawag yan. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats. Ako'y pagpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.